Bandang 11:28 PM si Panda naka-gorilla mode habang naghahanap kay Kusakabe sa wasak na area malapit sa Shibuya Stream matapos tamaan ng maximum meteor ni Jago. Napansin niya hawakan ng katana ni Kusakabe kaya nahanap niya ito sa ilalim ng debris at tinulungan makalabas. Kakakita lang ni Kusakabe sa ginawa ni Sukuna sa Shibuya kaya sinabi niyang support siya sa execution ni Yuji. Tinangkapan ni Panda magpaliwanag pero parang lock na decision ni Kuya. Ilang minuto bago yon, bandang 10:36 na PM sa Kuala Lumpur, Malaysia, magkasama sina Maymay at Oy sa hotel room. Nasa iisang kama sila habang inaasar ni Maymay si Oy dahil nahihiya ito. Biglang may tumawag sa phone niya kaya bumangon siya. Sinabi ni Maymay na muntik na silang mapatay ni Sudo Geto at nakatakas lang sila gamit curse technique ni Oy. Pagkatapos, pinayuhan niya kausap niya na ibenta agad lahat ng Japanese stocks at Tokyo Real Estate. Nauna na rin daw niyang ipapalit lahat ng yen niya dahil tingin niyang babagsak economy ng Japan at damay pati ibang bansa. Sa BF3 ng Shibuya Station naman, nagising si Choso habang umiiyak matapos makita ulit imaginary memories nila ni Yuji kasama ibang kapatid niya. Nagdesisyon siyang alamin tunay na identity ni Yuji at pati sarili niya kaya tumayo siya at umalis. Bandang 11:36 PM sa present time, tinanong ni Sudo Geto si Maito kung kailangan ba nito ng rescue. Pagkarinig ni Yuji sa pangalang Geto, sumugod agad siya at sinigawan itong ibalik si Gojo. Chill lang si Sudo Geto habang nagkukwento tungkol sa giant catfish meat noong Edo period na sanhiraw ng lindol. Habang nagsasalita, nagsummon siya ng cursed spirit na mukhang hito at lumubog ito sa lupa. Biglang bumuka higanteng bibig sa ilalim ni Yuji. Akala niya nahuhulog siya sa endless void pero pagtingin niya nasa sahig lang pala siya na parang nadapa lang. Tinanong siya ni Sudo Geto kung akala ba niyang nahulog siya. Sa mata raw ng ibang tao, simpleng trip lang iyon. Ipinaliwanag niya na sobrang up ng cursed spirit manipulation dahil halos endless daw tactics nito. Kahit masanay kalaban sa isang curse o mapatay ito, pwede lang siyang maglabas ng bago o spam multiple curses. Sinubukan ulit ni Yuji umatake at tumalon siya para i-counter yung catfish curse. Pero naglabas si Sudo Geto ng swarm ng centipede curses na bumalot kay Yuji at itinulak siya pabalik. Habang nakatali siya, bumuka ulit bibig ng catfish curse at muli siyang nahulog sa illusion. Habang bumabalik mga centipede curses kay Sudo Geto, sinabi nitong kung hindi hinati ni Suguro Geto forces niya noong Night Parade of 800 Demons, baka natalo raw niya si Yuta noon. Sugatan na si Yuji pero todo pa rin sigaw na ibalik si Gojo. Natawa lang si Sudo Geto at sinabing matibay nga talaga vessel ni Sukuna. Biglang sumugod si Maito mula likod para i-idol transfiguration si Sudo Geto. Pero parang alam na nito mangyayari at effortless umiwas. Itinaas niya kamay niya para i-absorb si Maito. Inamin ni Maito na alam naman daw niya totoong plano ni Sudo Geto dahil galing din siya sa tao. Pero wala na siyang nagawa. Unti-unting naging itim na orb si Maito habang nagpapanik. Hawak ni Sudo Geto ang orb na may lamang Maito habang tuloy lang siya sa lecture mode tungkol sa future ng Jujutsu World. Nagkwento siya tungkol sa maximum techniques. Ito raw strongest move ng innate technique bukod sa domain expansion. Ang maximum, Uzumaki ng cursed spirit manipulation ay pinagsasama-sama lahat ng curses para maging sobrang dense cursed energy blast. Habang nagpapaliwanag siya, bigla siyang natawa. Galit na tinanong ni Yuji bakit siya tumatawa. Nagsorry si Sudo Geto at sinabing natawa lang siya kasi parang naging katulad na raw siya ni Suguro magsalita. Sabi niya dati wala siyang masyadong pake sa Uzumaki kasi nawawala raw biggest advantage ng cursed spirit manipulation, yung variety ng attacks. Ginagamit niya lang dati pang recycle ng low-grade curses. Pero nalaman niya tunay nitong power, pwede nitong kunin curse techniques ng semi-grade isa pataas na cursed spirits. Pagkatapos ng paliwanag, nilunok niya orb ni Maito at nadagdag si Maito sa collection niyang cursed Pokemon. Biglang tumingin siya sa taas at tinawag si Momo na tanga dahil akala nito hindi siya mapapansin habang lumilipad sa wallis niya. Pinailaw ni Momo lantern sa broom at nagbigay signal sa allies. Napansin ni Noritoshi signal at pinaulanan niya ng cursed arrows si Sudo Geto. Easy dodge lang ito. Napansin din niya si Mai sa malayo at gumamit ng curse para harangin bala mula sniper rifle niya. Pinuri pa niya si Mai dahil smart daw paggamit ng normal weapons laban sa sorcerers. Biglang lumitaw si Miwa sa likod niya. Naalala niya past niya at bakit siya naging sorcerer, ayaw lang daw niyang mamatay. Gumamit siya ng simple domain at hinawakan katana niya habang nangangakong hindi na siya muling hahawak ng espada pagkatapos nito. Ginamit niya bato sword drawing at tinaga si Sudo Geto. Pero gamit lang bare hands, sinalo nito blade at dinurog parang biscuit. Pagkatapos, inactivate niya maximum, Uzumaki.
Habang nagpo-fuse cursed spirit sa likod niya, sumigaw si Yuji na tumigil siya habang sinusubukan ni Momo iligtas si Miwa. Pumutok yung condensed cursed energy blast at mukhang tinamaan si Miwa kasama malaking bahagi ng lupa. Pag-alis ng alikabok, pinuri ni Sudo Geto rescuer ni Miwa dahil mahusay daw new shadow style use nito. Si Kusakabe pala. Dumating din sina Utahime at Momo sa tabi ni Miwa at nagtalo bakit nasa battlefield si Utahime. Samantala, dumating sina Panda at Noritoshi at chinek si Yuji. Relief sila na siya ulit may control sa katawan niya. Tinanong ni Noritoshi kung nasa Sudo Geto ba prison realm ni Gojo. Tingin ni Panda oo. Pero sinabi rin ni Panda na kahit kamukha ni Suguro Geto katawan nito, hindi niya alam sino talaga nasa loob. Biglang dumating si Choso. Nagulat si Yuji. Binati siya ni Sudo Geto pero biglang na-realize ni Choso totoong identity nito, si Noritoshi Kamo, yung taong gumamit sa nanay niya at humalo dugo para gawin ang death paintings. Ibig sabihin third parent niya ito kasama nanay niya at cursed spirit na bumuntis dito. Sa sobrang galit, isinigaw ni Choso tunay na identity ng taong nasa katawan ni Geto. Nalito sina Panda, Yuji, at current Noritoshi pero kinabahan sina Kusakabe at Utahime. Ipinaliwanag ni Utahime kay Momo na yung Noritoshi Kamo na sinasabi ni Choso ay pinaka-black sheep ng Kamo clan at tinawag na most evil sorcerer in history mahigit 150 years ago. Sabi ni Kusakabe, make sense daw dahil sobrang galing nitong gumamit ng barriers, cursed objects, at body switching. Sumagot si Sudo Geto na isa lang daw ang Noritoshi Kamo sa marami niyang pangalan at wala siyang pake sa galit ni Choso. Galit na galit si Choso dahil muntik niyang mapatay si Yuji dahil sa manipulation ni Sudo Geto. Sumugod siya pero biglang lumitaw si Yurom at Hamarang. Kahit pinapatabi siya, tumanggi si Choso at sinabi ulit na kuya siya ni Yuji. Dahil side effect ng blood manipulation niya, nararamdaman ni Choso anumang abnormality sa mga kapatid niya kahit gaano kalayo. Kaya niya naramdaman pagkamatay ni Naeso at Kechizo. Noong muntik na niyang patayin si Yuji dati, naramdaman niya sariling death signal kaya na-realize niyang tunay niyang kapatid si Yuji. Possible raw yun dahil nagpapalit ng katawan si Noritoshi Kamo. Bilang responsableng kuya gamer, naglabas siya dugo at kinumpres ito sa kamay niya. Sobrang pressure, nagulat pati si Noritoshi. Isang iglap lang, pinakawalan niya piercing blood kay Yurom. Halos hindi ito nakareact sa sobrang bilis at barely na-block niya. Sunod pang beam, this time kay Sudo Geto. Tumalon ito palayo. Tuloy-tuloy combo ni Choso. Ginamit niya dugo para putulin haligi sa ilalim ni Sudo Geto at pinasabog pa itaas. Tumalon si Choso sa haligi at winasak ulit ibabaw gamit dugo para mawalan footing si Sudo Geto. Habang nahuhulog ito, pinaputokan ulit ni Choso ng piercing blood pero nasagip ng Flying Manta Ray curse. Sobrang bilis ng curse kaya hindi ito matamaan. Nag-summon si Sudo Geto ng Giant Gate-like curse para durugin si Choso pero pinutol lang niya ito sa kalahati gamit piercing blood. Tapos kinontrol pa niya dugo sa ere para umulan pababa kay Sudo Geto. Lumipad si Sudo Geto sa Blood Rain at binagsak Manta Ray curse malapit kay Choso para magtalsikan debris at mawalan siya vision. Sumingit siya sa likod at sinuntok si Choso palayo. Nag-summon pa siya malaking humanoid curse para itulak si Choso pababa. Pero gamit blood dagger sa ilalim ng paa niya, bumalik si Choso sa haligi parang may blood skateboard. Pagdating niya, instant piercing blood agad pero gumamit si Sudo Geto ng curse na sumisipsip at nagre-reflect ng blood beam. Nag-close combat sila. Pero lamang si Sudo Geto. Naiiwasan niya attacks ni Choso habang nakakasuntok siya. Sinipa niya dibdib ni Choso habang tinutulak sarili palayo sa haligi. Sabi niya huwag na raw pilitin sarili dahil pagod na si Choso sa dami ng laban. Pero sinabi ni Choso na walang pagod-pagod pagdating sa pagprotekta sa little bro niya. Kaya tumalon ulit siya pahabol. Narinig ni na Panda usapan nila at naguluhan kung magkapatid nga ba talaga sina Yuji at Choso. Nilinaw ni Yuji na hindi sila related at muntik pa nga raw siyang patayin nito dati. Sabi naman ni Noritoshi, related man o hindi, malaking chance ito para atakihin si Sudo Geto at kunin prison realm. Dahil dalawa pa core si Panda, siya nanguna sa charge kasama ibang sorcerers. Biglang gumamit si Yurom ng Ice Formation, Frost Gum. Kumalat na yelong mist at instant na freeze sina Choso, Noritoshi, Panda, at Kusakabe parang frozen food section. Sinabi ni Sudo Geto kay Yurom na huwag patayin sorcerers dahil kailangan niya messengers. Gumamit si Uraume ng reverse curse technique para pagalingin kamay niya habang na-shock si Kusakabe na kaya rin ito iyon. Sinubukan ni Choso tunawin yelo gamit flowing red scale at pagtaas body temperature pero pinigilan siya ni Uraume at tinakot na eye freeze palalo. Biglang dumating si Yuji at dinropkick si Choso palabas ng yelo para iligtas.
Mas kaunti kasi yelo sa kanya kumpara sa iba. Inis na sinabi ni Uraome na katawan yon ni Sukuna. Tinanong ni Yuji si Choso kung kakampi ba siya ng Jujutsu Sorcerers. Tumanggi si Choso pero sinabi niyang kuya pa rin siya ni Yuji at gusto niyang tawagin siyang Big Brother. Nairita si Yuji sa cringe. Lumipad pababa si Momo gamit broom at nagpakawala ng windside pero easy deflect lang ni Uraome. Sinabi ni Momo kina Yuji at Choso na sila na lang natitirang nakakagalaw kaya kailangan nila bumili ng oras para kay Utahime. Dahil tingin ni Uraome si Yuji lang kailangan buhay bilang messenger, gumamit ito ng Icefall. Lumabas stream ng icicles na nag-freeze kina Yuji, Choso, at Momo habang bumabagsak pa mas maraming yelo mula taas. Mukhang GG na sana sila pero biglang may dumating. Si Yuki Tsukumo kasama Shikigami niya. Tumingin siya kay Sudo Geto at tinanong kung anong type niya sa babae. Tinanong ni Yuki si Sudo Geto kung naaalala pa ba nito usapan nila 12 years ago tungkol sa paraan para mawala lahat ng cursed spirit sa mundo. Habang nag-uusap sila, tina-time niya rin para makapwesto si Lero. Para kay Yuki, next evolution daw ng tao ay yung mawala na connection nila sa cursed energy. Pero kontra si Sudo Geto. Para sa kanya, mas lalakas lang tao kapag mas in-optimize nila cursed energy. Si Yuji meanwhile, kalahating nagyayelo pa at lutang na lutang. Wala siyang get sa pinag-uusapan ng dalawang malalakas na sorcerers. Sabi ni Sudo Geto akala raw niya iniwan na ni Yuki yung plano niya nung namatay si Toji Zenin. Napansin ni Yuki yung tahi sa noo niya kaya tinihil na niya pag-uusap tungkol sa past. Binira niya agad malaking problema sa plano ni Sudo Geto. Dahil kakaunti lang sorcerers at curses sa ibang bansa, kapag ginamit barriers ni Tengen para palakasin cursed energy, Japan lang magiging puno ng sorcerers. Siyempre magagalit ibang bansa kasi magiging parang energy source yung mga tao. Resulta nun ay sobrang kaguluhan. Hindi yun yung mundo na gusto ni Yuki. Tumawa si Sudo Geto. Sinabi niyang ibang-iba goal niya. Ayaw niya ng peaceful world o mundong walang curses. Para sa kanya, tao, sorcerer, at curse pare-pareho lang na ibang anyo ng cursed energy. Naniniwala siyang may mas mataas pang potential ang tao. Kaya niya ginawa dati yung death painting wombs bilang Noritoshi Kamo. Kaso na-realize niyang limitado rin creations niya dahil limitado rin siya. Kaya gusto niya gumawa ng sobrang gulong di niya kayang kontrolin. Dahil nakuha na niya first technique ni mga ito, ready na siyang gamitin yun. Biglang kinabahan si Yuki at tinanong si Yuji ano nangyari kay mga ito. Sabi ni Yuji na absorb na ni Sudo Geto si mga ito. Instant bad trip si Yuki. Biglang sinampal ni Sudo Geto yung kamay niya sa lupa. Lumabas giant purple seal sa ground tapos umakyat sa langit. Akala ni Yuki may nangyari sa barrier ni Tengen pero na-realize niyang remote activation pala ng curse technique yon. Nagpasalamat pa si Sudo Geto kay Yuji dahil natulungan niyang maabot ni mga ito full potential bago na-absorb. Kasi kapag na-absorb na raw ang curse, di na lumalakas technique nito. Sayang lang daw di niya nakuha si Jago. Tinanong ni Yuki ano ginawa niya. Ipinaliwanag ni Sudo Geto na gumamit siya ng idol transfiguration sa dalawang klase ng tao na may parehong seal. Yung una, mga taong lumunok ng cursed objects gaya ni Yuji kay Sukuna. Yung pangalawa, mga normal na tao na dapat walang powers gaya ni Junpei. Binago niya utak nila gamit idol transfiguration. Yung iba nagkaroon innate techniques. Yung iba naman naging perfect vessels para sa mga ancient sorcerers. Pagkatapos niyang kalasin isang buhol sa seal, inalis niya lock sa cursed objects para makapag-incarnate na yung mga sorcerers sa katawan ng vessels nila. Yung iba tulog lang dahil sa cursed energy niya. Sa ospital, biglang nagising si Sumiki Fushiguro habang lumilitaw yung seal sa noo niya. Plano ni Sudo Geto na pagpatayin mga napili niyang sorcerers para mas lumalim understanding nila sa cursed energy. Parang nagpakawala raw siya ng 1,000 evil version ni Yuji. Di makapaniwala si Yuki na basta-basta papatay mga tao dahil lang may powers na sila. Pero kampante si Sudo Geto na napaghandaan na niya yon. Tapos sinabi niyang lumalayo na tanong ni Yuki sa topic. Bad trip si Yuki kaya pinatulong niya si Yuji para galpihin si Sudo Geto. Kaso frozen pa rin si Yuji. Biglang natunaw lahat ng yelo. Bumagsak si Uraome sa lupa at nakalaya sina Yuji at iba pa. Tinanong ni Sudo Geto ano nangyari. Doon na-realize ni Uraome na nalasan siya. Sabi ni Choso malamang dahil yun sa poisonous blood niya. Tinamaan kasi niya si Uraome kanina gamit piercing blood. Sinabi ni Momo baka may iba pang kalaban kasi di na nagpapakita si Mai matapos sniper shot niya. Pero sabi ni Yuki safe raw sina Mai, Todo, at Arata dahil pinoprotektahan sila ng kasama niya. Ready na ulit lumaban sina Panda at Noritoshi Kamo. Si Kusakabe meanwhile, pagod na at gusto na yata mag-file ng resignation letter.
Kahit may interruptions, tuloy pa rin speech ni Sudo Geto. Sinabi niyang yung cursed objects na pinakain niya sa mga tao ay galing sa mga sorcerers na nakabinding vow niya mula pa 1,000 years ago. Nawalan lang ng bisa mga vows na yon nung nakuha niya katawan ni Geto. Gets agad ni Yuki implication nun. Tapos dineclare ni Sudo Geto na ito na raw future world. Nag-summon siya ng maraming cursed spirits para makatakas. Habang hawak prison realm, sinadya niyang i-flex kay Yuji. Sabi niya malaki expectation niya sa first year. Tapos tinanong pa niya kung nakikinig si Sukuna dahil officially daw bumalik na ang Heian Era, Golden Age ng Jujutsu. Ilang araw matapos Shibuya Incident, kumalat balita sa normal na mga tao. Marami walang pake o di naniniwala. Akala nila terrorist attack o natural disaster lang. Samantala, nag-meeting Jujutsu headquarters. Halos wasak na raw buong Tokyo wards at sobra 10 milyong curses ang pinakawalan. Unknown din kondisyon ng government leaders kaya ang gulo ng politics. Plano nilang ilikas 5 milyong tao pero di nila alam paano ay i-explain nangyari dahil sila mismo walang full answer. Dahil countryside lang ang di pa masyadong sinasakop ng curses, may nagsuggest na gawing prohibited area buong Tokyo. Nag-aalala rin sila na baka sumingit military ng ibang bansa dahil sa kaguluhan. Biglang may tumawag. In-announce ng higher-ups final decision nila. I-reveal nila existence ng cursed spirit sa public pero sasabihin nilang Tokyo lang lumalabas mga ito dahil hinihigop ng city ang cursed energy. Lalawakan din barrier sa Imperial Palace at Tombs of the Star para ikulong curses sa Tokyo area. Sa isang convenience store sa Shibuya, may batang babae na naghahanap ng pagkain. May creepy figure sa pinto na pinapalabas siya dahil delikado raw sa loob. Nangangako pa ng hot bath at reunion sa relatives. Nagtanong yung bata kung gusto nito ng inumin. Oo naman. Habang lumalabas bata, nervil na tao lang pala yung nasa pinto at ginagamit siyang pain ng giant curse na may sobrang talam ng ngipin. Bubuksan na sana bibig nito para kainin bata. Biglang may bumagsak mula taas. Si Yuta Okoso pala. Tinusok niya agad ulo ng curse gamit katana niya. One shot delete. Mabait na kinausap ni Yuta yung bata at chinek kung okay siya. Napansin pa niyang pudpod na sapatos nito kaya mukhang malayo nilakad niya. Yung curse meanwhile buhay pa at gusto pang kagatin si Yuta patalikod. Biglang may humadyas dito diretso sa building hanggang sumabog katawan. Si Rika pala yon. Tatakpan pa ni Yuta mata nung bata para di makita gore habang pinapagalitan si Rika dahil sobra raw. Sa flashback, may kausap si Yuki at nagsorry dahil ngayon lang siya kumilos. Long game daw kasi plano niya. Sinabi rin niyang di siya totally kakampi ng kahit sino. Gusto niya lang mawala cursed spirit sa mundo. Siya at kasama niya raw bahala magsundo sa mga bata. Plano rin niyang puntahan si Tengen. Tinanong niya si Yuji ano plano nito. Later, kinausap ni Yuta mga higher-ups. Plastic na pinuri nila efforts niya. Tinanong agad ni Yuta kung sapat na bang pumatay siya ng curses para mapatunayan loyalty niya. Hindi raw sapat, kaya tinanong niya kung kailangan pa ba binding vow. Tapos sinabi niyang siya mismo papatay kay Yuji dahil naputulan ng braso si Inumaki. Kahit student pa raw ni Gojo si Yuji. Pagkatapos nun, may 5 official announcements. Una, officially buhay si Suguro Geto at ibabalik death penalty niya. Pangalawa, si Gojo daw accomplice sa Shibuya Incident at permanently banned sa Jujutsu Society. Illegal na raw ay unseal siya. Pangatlo, ay i-execute si Masamichi Yaga dahil sa involvement nila Gojo at Geto. Pang-apat, resume agad execution ni Yuji. Panglima, si Yuta ang magiging executioner niya. Pagsikat ng araw, naglalakad si Yuji sa tulay habang may flashlight. Pagdating sa gitna, pinatay niya ilaw at hinintay ang sunrise. Tinaas niya kamay niya tapos pumalakpak. Ilang segundo lang, biglang may malalaking cursed spirits na sumabog palabas mula sa tubig sa ilalim ng tulay.